lang ako nakauwi. Pasensya na mami kung nag ano matagal na panahon ako hindi nagpakita sa iyo na umuwi. Good morning guys. So ito na nga yung part 2 natin. So ayun na nga nangyari na nung nandito sila no. Magpunta sila. Alam niyo ba guys kung sino yung kasama niya nung gabi na yon or nung hapon na yon sa pagpunta nila dito? Yung ano, boyfriend niya. Pero wala siyang sinasabi sa akin na, "Mami, may boyfriend na ako." Although may napabalitaan ako sa kanya. Pero bilang magulang, 'di ba, yung respeto na, "Mami, may nanliligaw na sa akin, may boyfriend na ako." 'Di ba? Dapat dalawa kayong ano, 'di ba, yung nagkakaintindihan dahil magulang ka. Pero naintindihan ko 'yun dahil 'yun, yung anak ko na 'yun, ayaw niyang pinapakailaman siya, ayaw niyang pinapangiralan siya, ayaw niyang sinisita siya. So, hindi ko siya sinisita dahil yun yung pinakaayaw niya. Kahit nung bata pa yan, pag sinita ko yan, ayaw niya. Pero mabait na bata naman yung anak ko. Mabait siya. Bakit? Ang laki-laki ng pinagbago niya. Yung parang bang pakiramdam ko, ang sama kong magulang para sa kanya. Yun yung nararamdaman ko. Teka, ang kati ng ilong ko. Nung bata pa kasi yan, guys, sobrang bait ng anak ko na yan, matalino. Tapos sobrang napaka-alalahanin na anak. Madiskarte, matipid. Nagtitipid pa yan ng baon niya. Nung bata pa yan, napaka-alalahanin sa akin. Birthday ko, Mother's Day, Pasko, New Year. Laging nagsusulat yan sa akin. Laging nagsusulat na, "Mami, Happy Mother's Day. Mami." Basta laging lahat ng okasyon na nagsusulat sa akin yan, nagbibigay ng card, kahit na papel lang. Mahilig siya mag ano. Naipon ko nga yun guys, yun nandiyan sa nakatabi lang. May mga date yun. Ganun lang, sobrang, sobrang, ako naman guys, hindi naman ako galit sa anak ko na yun. Ang inaano ko lang, syempre may magulang bang nagagalit sa anak, sa mga anak. Wala, di ba? Kunting, kahit na anong ginawa ng mga anak mo, kunting ano lang, wala na yun. Yung limot mo na, ganun yung anak ko na yun, napakabait na anak. Ewan ko lang kung bakit nag-iba yung ugali niya. Nung wala na sa ko, sa puder ko. Sila kasi guys, masabi ko sa inyo yung totoo marami pa tayong pag-uusapan dito. So dito muna tayo sa anak ko na to. So ayun nga, nagpunta sila rito nung gabi. May pasalubong sila sa amin na yung syempre pampa pampa ano mo yun, pampalubag alam niyo ba kung sino yung boyfriend niya guys? Foreigner. Oo, tama, foreigner. Hmm, Amerikano or Tano. Ang dami kong problema pero nakakatawa pa rin, di ba? Ang bigat ng dibdib ko. Nung makita kong ganun na syempre may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi, syempre hindi naman tayo matalino. Gusto mong mangaral sa anak mo, hindi mo Pero guys, kung naging ibang magulang lang ako siguro, napakatalino magsalita, napakatalino mamuna, napakatalino. Ako guys, nung oras na yun, pakiramdam ko hindi na lang ako umibo Pakiramdam ko yung ano, hindi ako matalinong nanay.
hindi ko masabi na bakit sa tinagal-tagal na panahon, bakit ngayon ka lang umuwi? Dahil sa kagustuhan ko na yun, siyempre nananaig yung ano natin na sa pagiging nanay, yung nakita mo yung anak mo sa harap mo, yung kahit na masama yung loob mo, yung parang napalitan ng ano, ng saya kasi nakita mo yung anak mo na nandyan sa harapan mo. Yung parang nawala lahat ng sama ng loob mo na bakit naging ganon. Kumbaga parang blanco na ako noon, yung ang saya ng pakiramdam ko. Kaya lang hindi ko maipakita na siyempre nahihiya din ako doon sa kasama niya. Yung kahit na gusto ko sabihin, oh, naligaw ka. Ang tagal na panahon na ano, nakapasyal ka rito. Tapos may dalang ano doon, may dalang wine yung ano, boyfriend niya binigay. Ang ano ko naman noon, guys, hindi ko siya na-entertain kasi nga ang akala ko ano, yung hindi ko na dahil sa sobrang excited din ng ano ko. Kumbaga parang ano, kahit nasasaktan tayo, parang nagpapakipot tayo sa anak natin. Ni sakto naman nagluluto ako ng sinigang na ano nun, para may ulam. Tapos yun, bigla akong tumalikod. Na ano din ako kasi nga, hindi ko naman narinig na para pala sa akin yun, yung ano na yun. Tapos narinig ko naman siya na yung boyfriend ng anak ko na nangkamay sa akin na sabi niya, how are you? Siyempre nag-ano-ano yung utak ko, hindi ko siya napansin na nagpunta na ako sa may kalan, inaayos ko yung niluluto kong ano, niluluto kong pagkain. Hindi ko sila na ano, pero in-entertain ko pa rin, nakiharap pa rin ako kahit na maraming tanong, marami akong ano, iniisip ko, may ganito na yung anak ko. Pero, alam niyo ba guys, kahit na may ganun yung anak ko, kahit na yung inaano ko ba yung respeto na sabihin niya, mami, ito yung boyfriend ko. Wala siya ganun guys. Basta pumunta lang sila dito. Yung gusto lang siguro, kasi nga sabi niya dun sa anak ko na si Michelle, gusto raw pumunta rito, gusto raw makita dito. Siguro nagpunta lang sila dito, siguro kasi nga gusto malaman kung ano yung meron dito, gusto makita kung ano meron dito. Yung anak ko, hinihintay ko na, mami, boyfriend ko. Yung i-explain niya na, ito yung boyfriend ko, me. Yung, wala, wala siyang ganun. Basta pinakilala niya lang na ano dito. Siyempre ganun, tawanan, tawanan. Kasi ngayon isang sisay na masyadong bibong, magaling siya mag-English. Sa kanya nakatuon yung oras na, ay yung ano namin, yung pansin namin kay Signab. Kasi nga, siya yung kausap lagi. Hinihintay ko na hanggang sa umalis na, hanggang sa umuwi na. Tapos, ano, paalam na, mami, hinihintay ko na, mami, alis na kami. Pasensya na po. Bakit ngayon lang ako nakauwi. Pasensya na mami kung nag nag ano matagal na panahon ako hindi nagpakita sa iyo na umuwi dito. Pasensya na kayo. Bakit ganun? Yung hinihintay ko ba basta nung ano na lang siya sa akin na uwi na kami. Ganun lang. Yung wala ano. Di okay lang kasi ako guys, hangga't kaya ko hindi ako nagdadaldal na sasabihan ko sa harap ng bisita kung sinong kausap. Hangga't kaya ko, kikimkimin ko. Yun lang yung kinakaano ko guys dahil kumbaga parang wala nang respeto. Wala nang sabi ko nga, siguro kung naging iba akong magulang, hindi lang yun ang siguro magsasalita. Ako talaga guys, yung parang lunod na ako na sabi ko, bakit ganito ako? Bakit ganito? Yung pinag-question ko yung sarili ko na parang bobo ba ako? Bobo akong magulang? Yung pakiramdam ko noon na pinat ako na parang hindi ko maintindihan yung sakit na ko noon guys.
Di yun na, umalis na. Kahit na masakit sa akin, pinakita ko pa rin na umalis na sila, sabi ko gano'n. Pero tapos mamaya-maya bumalik, binigyan kami ng, sabi niya, kumatok, sabi niya, may panggastos ba kayo? Sabi niya. Sabi ko naman, ay, wala, sabi ko. Sabi niya, ito oh, binigyan ako ng 2,000. Sabi ko, ay, salamat. Sabi niya. Tapos yun, yung pag-alis nila, hinihintay ko yung cellphone ko na to na mag-message man lang na sabi niya, mami, pasensya na, umalis na kaagad kami. Wala, talaga wala. Ang laki talaga ng pinagbago. Sabi ko, okay lang yun. Kasi kasama niya naman yung isang anak ko, si Michelle. Lalong-lalo na wala rin pang gastos. Sabi nga namin sa kanya, ikaw na muna bahala sa kapatid mo. Kasi si Michelle wala pang, basta may mga gastusin pa siguro aabot din ng mga 2,000 ganun. Wala kaming naibigay kay Michelle na panggastos man lang niya doon. As in talagang yung ate niya yung may ano doon. Ito na nga guys, puputulin muna natin tong kwentuhan natin. Sobra na sa oras. Abangan ulit natin yung kwento natin sa part 3. Marami pa tayong pag-uusapan. Hindi lang to. Marami pa guys. So, uulitin ko ulit guys, sa papasok na mga subscriber, paki-subscribe and then paki-like and share para dumami tayo. At sa mga subscriber ko naman dyan, maraming salamat sa panonood. At pasensya na kayo, hindi ko muna maisasama si Signab, ako muna. At pagpasensyahan nyo na rin yung kadramahan ng aking emosyonal na marami pa tayo guys pag-uusapan mula sa umpisa natin kung bakit nagkaganon, bakit umpisahan natin guys sa umpisa. So hanggang dito na lang guys, ito muna. Abangan natin yung part 3 ng ating kwento.